Dear Admin, trending na ngayon sa social media ang balita tungkol sa isang OFW na nakatakas mula sa kanyang amo sa Saudi matapos umano siyang makaranas ng matinding pagmamaltrato. Habang pinapanood ko ang balitang yon, parang isa-isang bumalik sa aking alaala ang lahat ng sakit, takot at lungkot na matagal kong pilit ibinaon sa limot. Napahinto ako sa ginagawa ko at hindi ko namalayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Hindi dahil ako ang nasa balita, kundi dahil halos pareho ang pinagdaanan ko noon. Maraming beses kong sinabi sa sarili kong kakalimutan ko na ang lahat at magsisimula na lang ulit ng panibagong buhay. Pero habang dumarami ang mga kababayan nating nangangarap makapagtrabaho sa ibang bansa, naisip kong baka panahon na rin para ibahagi ang sarili kong kwento. Hindi para kaawaan ako, kundi para magsilbing paalala na hindi lahat ng kumikinang na oportunidad ay totoong ginto. Sana ay mailathala ninyo ang aking kwento, admin, dahil baka sakaling may isang pamilya ang makaiwas sa parehong bangungot na naranasan ko. Ako nga pala si Maria. Isa lamang akong ordinaryong nanay mula sa Cebu. May asawa akong masipag at mabait na tricycle driver at biniyayaan kami ng 3 anak na siyang naging dahilan kung bakit handa akong gawin ang lahat para sa kinabukasan nila. Hindi kami mayaman. Sa totoo lang, madalas ay sapat lang ang kinikita ng asawa ko para maitawid ang pang-araw-araw naming gastusin. Kapag may nagkakasakit sa mga bata, kailangan naming manghiram ng pera. Kapag pasukan, halos hindi kami makatulog kakaisip kung saan kukuha ng pambili ng uniforme, sapatos at mga gamit sa eskwela. Dumating ang panahon na kahit anong sipag naming mag-asawa ay parang hindi pa rin sapat ang kinikita namin. Habang lumalaki ang mga bata, lalo ring lumalaki ang aming mga gastusin. Maraming gabi na tahimik lang kaming magkatabi ng asawa ko habang nakatitig sa kisame. Pareho kaming gising pero walang nagsasalita. Pareho naming alam ang iniisip ng isa't isa. Paano kung hindi na namin maibigay ang mga pangangailangan ng mga anak namin? Paano kung mawalan ng trabaho ang isa sa amin? Paano kung may biglang magkasakit? Napakaraming tanong, pero iisa lang ang sagot na paulit-ulit naming naririnig mula sa mga kamag-anak at kapitbahay. Mag-abroad daw ako. Marami raw oportunidad sa ibang bansa. Mataas daw ang sahod kumpara sa kikitain ko rito sa Pilipinas. Sa loob ng maraming buwan, paulit-ulit kong tinanggihan ang ideyang yon. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko. Hindi ko kayang hindi sila mayakap sa gabi. Hindi ko kayang mawala sa mga simpleng sandaling sabay kaming kumakain o nagtatawanan sa loob ng bahay. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti kong naramdaman na parang wala na kaming ibang pagpipilian. Isang araw, kinausap ko ang asawa ko habang natutulog na ang mga bata. Sinabi kong baka panahon na para subukan kong mangibang bansa. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa akin at maya-maya ay napayuko. Alam kong ayaw niya rin. Kilala niya ako. Alam niyang mahina ang loob ko kapag malalayo sa pamilya. Pero alam din niyang ginagawa ko yon hindi para sa sarili ko, kundi para sa kinabukasan ng mga anak namin. Nang gabing iyon, sabay kaming umiyak. Hindi dahil gusto naming magkahiwalay, kundi dahil pakiramdam namin ay iyon na lang ang natitirang paraan para makaahon kami sa hirap. Hindi naging madali ang proseso. Nag-training ako, nag-asikaso ng mga dokumento, sumailalim sa medical examination, at paulit-ulit na naghintay ng tawag mula sa agency. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ko, lalo namang bumibigat ang pakiramdam ko. Tuwing titingnan ko ang mga anak ko habang natutulog, napapaisip ako kung tama ba ang desisyong ginagawa ko. Minsan, gusto ko nang umatras. Gusto kong sabihin sa agency na hindi na ako tutuloy. Pero tuwing bubuksan ko ang pitaka ko at makikita kong halos wala ng laman, bumabalik sa isip ko ang dahilan
kung bakit kailangan kong maging matatag. Dumating ang araw ng pag-alis ko papuntang Saudi. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang eksenang yon sa airport. Mahigpit akong niyakap ng bunso kong anak at paulit-ulit na nagtatanong kung kailan ako babalik. Ang panganay ko naman ay pilit na nagpapakatatag kahit kitang-kita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ang gitna kong anak ay tahimik lang na nakahawak sa kamay ko na para bang ayaw niya akong pakawalan. Ang asawa ko naman ay pilit na ngumingiti habang sinasabing huwag akong mag-alala dahil aalagaan niya ang mga bata. Pero kilala ko siya. Alam kong mas masakit para sa kanya ang sitwasyong yon kaysa sa ipinapakita niya. Bago ako tuluyang pumasok sa departure area, lumingon ako sa kanila. Kumaway ako ng may ngiti sa labi kahit halos hindi na ako makahinga sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Nangako akong hindi magtatagal ang lahat. Sinabi kong magsisikap ako para makapag-ipon at makauwi agad. Sinabi kong balang araw ay tatawanan na lang namin ang lahat ng sakripisyong yon dahil magiging maganda na ang buhay namin. Hindi ko alam na ang pangakong yon ang paulit-ulit kong aalalahanin sa mga panahong halos gusto ko nang sumuko. Mahaba ang naging biyahe ko papuntang Riyadh. Habang nakatanaw ako sa bintana ng eroplano, iniisip ko ang bagong buhay na naghihintay sa akin. Pinapangarap kong makapagpadala agad ng pera para mabayaran ang mga utang namin. Pinapangarap kong maipagawa ang bahay na tuwing umuulan ay tumutulo. Pinapangarap kong maibili ng bagong cellphone ang panganay ko para sa kanyang pag-aaral at bagong bisikleta ang bunso. Sa isip ko noon, ilang taon lang akong magsasakripisyo at pagkatapos ay makakauwi na akong kasama ang pamilya ko habang dala ang bunga ng lahat ng paghihirap ko. Paglapag ko sa Saudi, sinalubong ako ng mainit na hangin na ibang-iba sa nakasanayan ko sa Pilipinas. Lahat ay bago sa paningin ko. Ang mga gusali, ang mga kalsada, ang mga taong nagsasalita ng wikang hindi ko maintindihan. Halo-halong kaba at excitement ang naramdaman ko. Sinundo ako ng driver ng pamilya na magiging employer ko. Habang nasa sasakyan kami, tahimik lang akong nakatanaw sa labas at paulit-ulit na nananalangin na sana ay mapunta ako sa mabubuting tao. Nang makarating kami sa bahay, humanga agad ako sa laki nito. Napakalinis ng paligid at maayos ang kabuuan ng bahay. Lumabas ang mag-asawa na magiging employer ko at maayos nila akong tinanggap. Ngumiti sila at ipinakilala sa akin ang mga anak nila. Hindi man kami nagkakaintindihan ng lubusan dahil sa language barrier, ramdam kong maayos naman ang unang pagkikita namin. Ipinaliwanag sa akin ang mga magiging tungkulin ko sa bahay at ipinakita rin ang kwartong tutuluyan ko. Hindi man ito kalakihan, nagpapasalamat pa rin ako dahil maayos naman ito at may sarili akong higaan. Lumipas ang mga unang linggo na puno ng pag-a-adjust. Maaga akong nagigising para simulan ang mga gawain at natutulog ng pagod sa gabi. Pero iniisip ko lang ang pamilya ko, kaya nagiging magaan ang lahat. Tuwing day off o kapag may pagkakataon akong makahawak ng cellphone, agad kong tinatawagan sa video call ang asawa at mga anak ko. Masaya kong ikinukwento na mababait ang employer ko at huwag silang mag-alala dahil maayos ang kalagayan ko. Ramdam ko ang saya ng mga anak ko sa tuwing naririnig nila ang boses ko. Doon ko lalo pang sinabi sa sarili kong kakayanin ko ang lahat. Habang tumatagal, nagsimula akong masanay sa bagong kapaligiran. Natututunan ko ang routine ng pamilya. Alam ko na kung anong oras sila kumakain, kung paano nila gustong linisin ang bahay, at kung paano alagaan ang mga bata. Sa isip ko noon, maswerte ako dahil hindi lahat ng OFW ay napupunta sa maayos na employer. Tuwing gabi bago ako matulog, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pakiramdam ko ay unti-unti nang natutupad ang pangarap kong mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya ko. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan,
may napansin akong maliliit na pagbabago. Noong una ay hindi ko yun pinansin dahil inakala kong bahagi lang yon ng pag-a-adjust namin sa isa't isa. Napansin kong mas madalas nang sumimangot ang amo kong babae sa tuwing may maliit akong pagkakamali. Kahit maayos kong ginagawa ang trabaho, tila mas madali na siyang mainis. May mga pagkakataong tahimik lang niya akong tititigan na para bang may mali akong nagawa, kahit wala naman. Kapag may hindi siya nagustuhan, hindi na siya ngumingiti tulad noong mga unang araw. Sinabi ko na lang sa sarili kong baka pagod lang siya o may problema lang sa pamilya nila. Hindi ko na yun masyadong inisip. Akala ko normal lang ang lahat. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pinakamasamang kabanata ng buhay ko. Admin. Noong una, sinasabi ko pa sa sarili kong baka normal lang ang lahat. Baka may pinagdadaanan lang ang amo ko o baka hindi lang talaga kami magkaintindihan dahil magkaiba kami ng kultura. Kaya sa tuwing mapapansin kong iba na ang pakikitungo nila sa akin, pinipili ko na lang manahimik. Iniisip kong lumayo ako sa pamilya ko hindi para makipagtalo, kundi para magtrabaho. Kahit masakit minsan ang mga salita nila, nilulunok ko na lang ang sama ng loob dahil ang nasa isip ko lang ay ang 3 kong anak na naghihintay sa akin sa Pilipinas. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin kong dumadami ang mga responsibilidad ko sa bahay. Noong una ay paglilinis lang ng buong bahay, paglalaba at paghahanda ng pagkain ang trabaho ko. Pero kalaunan, halos lahat na ng gawain ay ako na ang gumagawa. Ako ang naglilinis ng bawat kwarto, naghuhugas ng mga sasakyan sa garahe, nagdidilig ng mga halaman, nag-aalaga sa mga bata, at kung minsan ay inuutusan pa akong tumulong sa bahay ng mga kamag-anak ng amo kapag may handaan. Kapag tapos na ang isang gawain, may panibago na naman agad na ipapagawa. Pakiramdam ko ay wala ng katapusan ng bawat araw. Mas maaga na akong nagigising kaysa dati. Bago pa sumikat ang araw ay nasa kusina na ako para maghanda ng almusal. Kapag natapos ang lahat ng gawain sa gabi, halos hating gabi na rin bago ako makapagpahinga. Minsan, habang nakaupo ako sandali para huminga, bigla akong tatawagin ng amo ko at sasabihing marami pa raw akong dapat gawin. Hindi man lang ako makainom ng tubig nang hindi nagmamadali. Unti-unti kong naramdaman na parang hindi na ako tao sa paningin nila, kundi isang makina na kailangang kumilos buong araw. Nagsimula ring maging mas mabigat ang mga salita ng amo kong babae. Kapag may nakita siyang kahit isang maliit na alikabok sa mesa, sisigawan niya ako. Kapag hindi eksakto ang pagkakatupi ko ng damit, sasabihin niyang wala raw akong silbi. Kahit minsan ay hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi niya, sapat na ang tono ng kanyang boses para malaman kong galit siya. Tuwing sisigawan niya ako, napapayo ko na lang ako at tahimik na ipinagpapatuloy ang trabaho. Ayaw kong lumaban. Ayaw kong lumala pa ang sitwasyon. Isang araw, habang ka-video call ko ang pamilya ko, biglang pumasok ang amo ko sa kwarto. Hindi niya nagustuhan na kausap ko ang asawa at mga anak ko. Hindi siya nagsalita noong oras na yon, pero matapos kong ibaba ang tawag, lumapit siya sa akin at kinuha ang cellphone ko. Akala ko hihiramin lang niya sandali. Ngunit sinabi niyang mula noon ay siya na ang magtatago ng telepono ko at ibibigay na lang kapag siya ang may gusto. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sinubukan kong ipaliwanag na kailangan ko lang makausap ang pamilya ko kahit ilang minuto sa isang linggo, pero parang wala siyang narinig. Iniwan niya akong nakatayo habang hawak ang cellphone ko. Mula noon, hindi na ako makakatawag kung kailan ko gusto. Kapag mabait ang amo ko, bibigyan niya ako ng ilang minutong gamitin ang telepono. Kapag hindi siya maganda ang mood, buong linggo akong walang balita sa pamilya ko. Tuwing maririnig kong tumutunog ang cellphone niya o
o makikita kong ginagamit ng mga anak niya ang kanilang mga telepono, hindi ko maiwasang maisip kung kumusta na kaya ang mga anak ko sa Pilipinas. Kumain na kaya sila? Nakapasok kaya sila sa eskwela? Nagkasakit kaya ang bunso? Napakaraming tanong ang umiikot sa isip ko, pero wala akong paraan para makuha ang sagot. Kapag nagkakaroon ako ng pagkakataong tumawag, pinipilit kong maging masaya ang boses ko. Ayokong mag-alala ang pamilya ko. Kapag tinatanong ako ng asawa ko kung maayos ba ang kalagayan ko, lagi kong sinasabing pagod lang ako dahil marami talagang trabaho. Hindi ko masabi ang buong katotohanan dahil natatakot akong baka lalo lang silang mag-alala, samantalang wala naman silang magagawa dahil napakalayo ko. Pero kahit pilit kong itinatago ang nararamdaman ko, napansin din yon ng asawa ko. Isang gabi habang magkausap kami, sinabi niyang parang iba na raw ang boses ko. Hindi na raw ako katulad ng dati na masigla at laging maraming kwento. Madalas daw ay parang nanginginig ang pagsasalita ko at palagi akong nagmamadaling tapusin ang tawag. Tinawanan ko lang siya at sinabi kong baka dahil pagod lang ako. Pero ang totoo, natatakot na akong magsalita ng matagal dahil baka bigla na namang kunin ng amo ko ang cellphone at pagalitan ako. Habang tumatagal, unti-unti ring nagbago ang tingin ko sa sarili ko. Dati, naniniwala akong kaya kong lampasan ang lahat ng pagsubok. Pero araw-araw na sigaw, paninisi at paghamak ang naririnig ko. Kapag paulit-ulit kang sinasabihang mabagal, walang silbi at puro mali ang ginagawa mo, darating ang panahon na ikaw mismo ay magsisimulang maniwala sa mga salitang iyon. May mga gabing umiiyak ako ng tahimik habang nakahiga sa maliit kong kama. Tinatakpan ko ng una ng bibig ko para walang makarinig. Ayokong malaman nilang umiiyak ako dahil baka isipin nilang mahina ako. Ang tanging nagpapalakas sa akin noon ay ang mga litrato ng pamilya ko. Tuwing may pagkakataon akong mahawakan ng cellphone ko, agad kong tinitingnan ang mga lumang larawan naming magkakasama. Pinagmamasdan ko ang mga ngiti ng mga anak ko at paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong magtiis. Ilang buwan na lang, makakaipon din ako. Ilang buwan na lang, makakauwi rin ako. Iyon ang paulit-ulit kong ipinapaniwala sa sarili ko kahit unti-unti nang nauubos ang pag-asa ko. Samantala, sa Pilipinas, hindi rin mapakali ang asawa ko. Sinabi niya na kapag hindi ako nakakatawag sa araw na napag-usapan namin, paulit-ulit siyang tumitingin sa cellphone niya. Bawat tunog ng notification ay inaasahan niyang ako na yon. Kapag may hindi kilalang numero na tumatawag, agad niya itong sinasagot sa pag-asang ako ang nasa kabilang linya. Maging ang mga anak namin ay nasanay ng magtanong gabi-gabi kung tumawag na ba ako. Sa tuwing maririnig yon ng asawa ko, ngumingiti lang siya at sinasabing baka bukas na lang daw ulit ako makakatawag. Isang gabi, matapos ang halos 2 linggong walang komunikasyon, pinayagan akong gamitin ang cellphone ko ng ilang minuto. Nanginginig ang mga kamay kong agad na tinawagan ng asawa ko. Halatang nagulat siya nang makita ang pangalan ko sa screen. Pagkasagot pa lang niya ay sunod-sunod na ang tanong niya. Kumusta na raw ako? Bakit ang tagal kong hindi nakatawag? Maayos lang ba raw ba ang kalagayan ko? Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Saudi, hindi ko na napigilang maging totoo. Pilit kong pinipigilan ang pag-iyak habang nagsasalita. Ramdam kong parang may malaking bara sa dibdib ko na gustong kumawala. Mahina kong sinabi sa kanya, "Pasensya ka na. Sinusubukan ko talagang magtiis." Tahimik lang siya sa kabilang linya. Alam kong hinihintay niyang magsalita pa ako. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang nasabi ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko na yata kaya. Hindi pa man siya nakakasagot, bigla kong narinig ang boses ng amo ko na papalapit. Agad niyang kinuha ang cellphone sa kamay ko at pinutol ang tawag.
Iyon na ang huling pagkakataong narinig ng asawa ko ang boses ko. Pagkatapos ng gabing yon, tuluyan na akong nawala sa anumang komunikasyon sa pamilya ko. Admin, matapos maputol ang huli naming pag-uusap ng asawa ko, pakiramdam ko ay tuluyan na ring naputol ang natitira kong koneksyon sa mundo. Mula noon ay hindi ko na muling nakita ang cellphone ko. Kahit ilang beses akong magtanong kung maaari ko bang makausap ang pamilya ko. Kahit sandali lang, iisa lang ang sagot ng amo ko. Hindi pwede o kaya naman ay tatalikuran lang ako na parang wala akong sinabi. Unti-unti kong tinanggap na wala na akong ibang magagawa, kundi ipagpatuloy ang bawat araw kahit hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa mga mahal ko sa buhay. Lalo pang bumigat ang trabaho ko. Kapag dati ay nakakaupo pa ako kahit ilang minuto pagkatapos kumain, ngayon ay halos hindi na ako magkaroon ng pagkakataong magpahinga. Habang kumakain ang pamilya ng amo ko, ako naman ay abala sa paglilinis ng kusina. Kapag tapos na sila, saka pa lang ako maaaring kumain. Ngunit madalas, malamig na ang pagkain o kaya naman ay tira-tira na lamang ang natitira para sa akin. May mga araw pang isang pirasong tinapay at isang basong tubig lang ang naging almusal at hapunan ko. Hindi ako nagrereklamo dahil natatakot akong baka lalo pang lumala ang pagtrato nila sa akin. Habang tumatagal, naramdaman kong humihina na ang katawan ko. Dati ay kaya kong magtrabaho buong araw nang hindi gaanong napapagod. Pero kalaunan ay kahit konting lakad lang ay hinihingal na ako. Minsan, habang nagbubuhat ako ng basket ng mga nilabhang damit, bigla akong nahilo at napaupo sa sahig. Hindi pa man ako tuluyang nakakabangon, ay narinig ko na agad ang sigaw ng amo kong babae. Imbes na tanungin kung ayos lang ba ako, pinagalitan pa niya ako at sinabing tamad lang daw ako. Pinilit kong tumayo kahit nanginginig na ang mga tuhod ko. Wala akong ibang pagpipilian. Hindi na rin ako pinapayagang lumabas ng bahay. Noong mga unang buwan ay minsan pa akong nakakasama kapag namimili sila o may pupuntahang kamag-anak. Ngunit kalaunan ay sinabi nilang hindi na raw kailangan. Simula noon, ang buong mundo ko ay ang bahay na yon. Mula sa kusina, sala, mga kwarto, hanggang sa maliit kong silid. Kahit masulyapan ko lang ang kalye sa labas ng bintana, ay parang malaking bagay na para sa akin. Minsan ay naiisip ko kung ano kaya ang pakiramdam ng malayang makalakad sa labas kahit 5 minuto lang. Habang lumilipas ang mga buwan, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Nang minsang mapadaan ako sa salamin, habang naglilinis, napahinto ako. Ang babaeng nakatingin sa akin ay payat na payat. Halos lumubog ang mga pisngi ko at halata ang mga buto sa aking leeg. Ang dating maaliwalas kong muka ay napalitan ng maputlang kulay at malalalim na eye bags. Hinawakan ko ang sarili kong pisngi at napabulong ako noon. Ako pa ba ito? Sa unang pagkakataon, natakot ako hindi sa amo ko, kundi sa posibilidad na baka hindi na ako makauwi ng buhay. Tuwing gabi, bago ako matulog, tahimik akong nagdarasal. Hindi na ako humihiling ng malaking bahay o maraming pera. Hindi na rin ako humihiling na yumaman kami. Isa na lang ang paulit-ulit kong ipinagdarasal. Sana ay makita ko ulit ang asawa at mga anak ko. Sana ay mayakap ko silang muli. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Samantala, ayon sa kwento ng asawa ko, nang makauwi na ako sa Pilipinas, iyon din pala ang panahon na halos hindi na siya mapakali. Pagkatapos ng huli naming pag-uusap, araw-araw niya akong sinusubukang tawagan. Bawat tawag ay nauuwi lang sa walang sumasagot o kaya ay hindi na maabot ang numero ko. Noong una ay inisip niyang baka sira lang ang cellphone ko o baka wala lang akong signal. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, nagsimula na siyang kabahan. Hindi lang siya ang nag-aalala. Pati ang mga anak namin ay napapansin nang matagal na akong walang balita. Madalas daw silang umupo sa labas ng bahay kapag gabi at tatanungin ang kanilang ama
kung kailan ulit tatawag si Mama. Hindi niya raw alam ang isasagot. Ayaw niyang magsinungaling, pero ayaw rin niyang ipakita sa mga bata na natatakot na siya. Kaya lagi na lang niyang sinasabing baka abala lang ako sa trabaho at tatawag din ako sa tamang panahon. Dumating sa puntong nagsimula na siyang humingi ng tulong. Nagbalik-balik siya sa agency na nagpaalis sa akin. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag na matagal na akong walang komunikasyon at iba ang pakiramdam niya. May mga nagsabing maghintay lang daw muna dahil baka mahigpit lang talaga ang employer ko. Pero bilang asawa, alam niyang may mali. Kilala niya ako. Kahit gaano ako kaabala, hinding-hindi ko raw pababayaan ang mga anak ko nang walang balita. Hindi rin siya tumigil sa pagdarasal. Tuwing linggo ay nagsisimba silang mag-aama at ipinagdarasal ang kaligtasan ko. Sinabi niya sa akin na may mga gabing hindi siya makatulog dahil paulit-ulit niyang naiisip ang huli kong sinabi sa telepono. Hindi ko na kaya. Araw-araw daw ay bumabalik sa isip niya ang mga salitang yon. Minsan pa nga raw ay nagigising siya sa madaling araw at agad na chinecheck ang cellphone niya sa pag-asang may mensahe ako. Habang sila ay naghihintay sa Pilipinas, ako naman ay patuloy na lumalaban sa Saudi. Kahit halos wala na akong lakas, pinipilit kong magpatuloy. Ngunit may mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. May isang gabi na habang nagtatapon ako ng basura sa likod ng bahay, napansin kong bahagyang nakabukas ang maliit na gate na bihirang gamitin. Wala ang amo kong lalaki at ang amo kong babae naman ay nasa loob ng bahay kasama ang mga anak niya. Ilang segundo akong nakatitig sa gate. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, nakita ko ang pagkakataong makalaya. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Sinilip ko ang kalsada sa labas. Tahimik, walang tao. Kung tatakbo ako sa mga sandaling yon, baka makalayo ako. Baka may makasalubong akong mabuting tao. Baka may makapagturo sa akin kung nasaan ang embahada. Baka iyon na ang pagkakataong hinihintay ko. Humakbang ako papalapit sa gate. Nanginginig ang mga tuhod ko habang unti-unti kong inaabot ang hawakan nito. Ngunit biglang pumasok sa isip ko ang napakaraming tanong. Paano kung mahuli nila ako? Paano kung hindi ko alam ang pupuntahan ko? Paano kung walang tumulong sa akin at ibalik lang nila ako sa amo ko? Mas lalo kaya akong parurusahan. Dahil sa sobrang takot, dahan-dahan kong binitiwan ang hawakan ng gate. Bumalik ako sa loob ng bakuran na parang walang nangyari. Habang naglalakad pabalik sa bahay, pakiramdam ko ay ako mismo ang pumatay sa natitira kong pag-asa. Buong gabing hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko dahil hindi ko nagawang samantalahin ang pagkakataon. Ngunit habang nakatitig ako sa kisame ng maliit kong kwarto, may isang katotohanang tuluyan ko nang tinanggap. Doon ko napagtanto na kung hindi ako kikilos, baka hindi na ako makauwi sa Pilipinas. Admin, matapos kong mapagtanto na baka hindi na ako makauwing buhay kung patuloy lang akong matatakot, may nagbago sa loob ko. Hindi na sapat ang umasa na isang araw ay maaawa ang amo ko o bigla na lang magbabago ang lahat. Sa bawat pagising ko, pakiramdam ko ay mas lalo akong nanghihina. Ramdam kong unti-unti nang nauubos ang oras ko. Doon ko sinabi sa sarili kong kung may darating mang pagkakataon para makatakas, hindi ko na yung palalampasin. Kahit gaano pa ako katakot, ngunit hindi ganoon kadali ang makatakas. Kung tutuusin, maraming beses ko nang pinangarap na gawin yon, pero wala naman talagang pagkakataon. Tuwing aalis ang pamilya ng amo ko, hindi nila ako iniiwan na malayang nakakakilos sa bahay. Sinisigurado nilang nakakandado ang lahat ng pinto at gate. Kahit ang maliit na service gate sa likod ng bahay ay laging nakakandado. Halos lahat ng bintana ay may grills. Para akong ibong nakakulong sa hawla na nakikita ang mundo sa labas pero walang paraan para makalipad. Ilang beses akong nagtangkang humanap ng paraan. Habang naglilinis ako ng bahay, palihim kong tinitingnan
kung saan nila inilalagay ang mga susi. Tuwing nagtatapon ako ng basura sa likod ng bahay, sinusubukan kong alalahanin ang bawat sulok ng bakuran. Pinag-aaralan ko kung gaano katagal bago sila bumalik kapag umaalis sila. Hindi iyon nangyari sa loob ng isang araw. Ilang linggo ko yung pinagmasdan habang kunwari ay tahimik lang akong sumusunod sa bawat utos nila. May mga pagkakataon ding akala ko ay makakatakas na ako. Pero bawat pagkakataon ay nawawala rin agad. Minsan ay nakalimutan nilang isara ang pinto ng kusina. Ngunit naroon naman ang isa sa mga anak nila. Isa pang araw ay bukas ang gate. Pero naroon ang driver na naglilinis ng sasakyan. Unti-unti kong naisip na baka hindi talaga ako itinadhanang makaalis sa bahay na yon. Lumipas pa ang ilang araw hanggang dumating ang isang umaga na may handaang magaganap sa bahay. Maaga pa lang ay abala na ang lahat. Maraming pagkain ang kailangan ihanda. May mga mesa at upuang inilalabas sa bakuran. May mga kamag-anak na inaasahang darating. Dahil marami ang bisita, halos hindi na ako pinatigil sa trabaho. Palipat-lipat ako ng kusina, dining area at bakuran. Pagod na ang katawan ko, pero wala akong magawa kundi magpatuloy at alam mo pa ang pinakamasakit, admin? Yung pinagtatawanan ka ng ibang bisita na para kang hayop na ginawang alipin sa loob ng bahay. Habang papalapit ang tanghali, dumami pa ang mga taong pumapasok at lumalabas ng bahay. May mga delivery, may mga kamag-anak, at may mga batang naglalaro sa labas. Sa dami ng tao, halos hindi na ako napapansin. Ngunit kahit ganoon, hindi ko pa rin inisip na yon na ang pagkakataon ko. Sanay na akong mabigo sa tuwing umaasa. Hindi nagtagal ay biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng bahay. May isang matandang kamag-anak ng amo ko ang biglang nakaramdam ng matinding pananakit ng dibdib. Nagkagulo ang lahat. May tumatawag sa telepono, may sumisigaw, at nagmamadaling alalayan ang matanda palabas ng bahay. Halos lahat ng atensyon ng pamilya ay napunta sa nangyaring emergency. Habang nagkakagulo sila, inutusan akong dalhin ang ilang malalaking supot ng basura sa service area sa likod ng bahay. Ginawa ko ang utos nila gaya ng dati. Ngunit pagdating ko roon, napansin kong may isang bagay na hindi ko pa kailanman nakita sa loob ng napakaraming buwan. Bahagyang nakabukas ang maliit na service gate, hindi dahil nakalimutan nila ito sa ordinaryong araw, kundi dahil sa pagmamadali ng lahat sa nangyayaring emergency. Wala ring bantay sa likod ng bahay. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, wala ring sumisigaw sa pangalan ko. Hindi pa rin ako agad kumilos. Nakatayo lang ako habang hawak ang supot ng basura. Nanginginig ang buo kong katawan. Pakiramdam ko ay huminto ang oras. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung panaginip lang ba ito. Ilang beses ko nang hiniling ang pagkakataong yun. Pero ngayong nasa harapan ko na, ako mismo ang natatakot. Paano kung bumalik sila sa loob ng ilang segundo? Paano kung may makakita sa akin at ibalik ako? Paano kung mahuli nila ako bago pa man ako makalabas ng subdivision? Napakaraming tanong ang umiikot sa isip ko. Halos 1 minuto akong hindi makagalaw. Ngunit bigla kong naalala ang mukha ng 3 kong anak. Naalala ko ang huli kong sinabi sa asawa ko sa telepono na hindi ko na kaya. Doon ko naisip na kung babalik pa ako sa loob ng bahay na yon, baka wala na akong susunod na pagkakataon. Dahan-dahan kong ibinaba ang supot ng basura. Huminga ako ng malalim at marahan kong itinulak ang gate. Hindi ako tumakbo agad. Lumabas muna ako at naglakad ng normal na parang isa lang akong taong may pupuntahan. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko kahit pakiramdam ko ay maririnig ng buong paligid ang tibok ng puso ko. Pagkalayo ko ng kaunti, saka ako nagsimulang maglakad ng mas mabilis. Hanggang sa bigla na lang akong kumaripas ng takbo habang umiiyak. Hindi na ako lumilingon bawat segundo dahil natatakot akong mas lalo lang akong mataranta.
Ngunit bawat tunog ng sasakyang dumaraan ay nagpapakaba sa akin. Tuwing may humihintong kotse sa malayo, iniisip kong baka employer ko na ang bumalik para habulin ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tumakbo. Dahil sa sobrang panghihina ng katawan ko, ilang beses akong napahinto para huminga. Halos bumigay na ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko ay anumang oras ay maaari akong mawalan ng malay sa gitna ng kalsada. Habang nakasandal ako sa isang pader at pilit na kumukuha ng lakas, napansin ako ng isang lalaking dumaraan. Hindi kami halos magkaintindihan dahil magkaiba ang aming wika. Pero nang makita niya ang kalagayan ko, ay agad niyang napansing may mali. Sa nanginginig kong boses, paulit-ulit kong binanggit ang dalawang salitang matagal ko nang pinapangarap na marating. Philippine Embassy, Philippine Embassy, help me. Sa awa ng Diyos, hindi niya ako tinalikuran. Tinulungan niya akong makahanap ng masasakyan at itinuro ang tamang direksyon. Hanggang ngayon ay hindi ko alam ang pangalan ng taong iyon. Pero naniniwala akong ipinadala siya ng Diyos sa oras na halos wala na akong pag-asa. Habang papalapit kami sa Embahada ng Pilipinas, saka ko lang naramdaman ang pagod, takot at lungkot na ilang buwan kong kinimkim. Nang makita ko ang watawat ng Pilipinas na nakataas sa labas ng gusali, hindi ko na napigilan ang mabilis na pag-agos ng luha ko. Pakiramdam ko ay muli kong nakita ang isang bahagi ng tahanan kahit nasa ibang bansa pa rin ako. Lumapit ako sa mga opisyal ng embahada at sa nanginginig kong boses ay humingi ako ng tulong. Hindi nila ako tinanong kung bakit ako umiiyak bago nila ako pinaupo. Binigyan nila ako ng tubig at pagkain. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may taong tumingin sa akin bilang isang tao at hindi bilang isang katulong na walang karapatang mapagod. Habang unti-unti akong kumakain, hindi ko mapigilang umiyak. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa wakas ay naramdaman kong ligtas na ako. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng isa sa mga opisyal ng embahada na kontak na nila ang asawa ko at maaari ko nang tawagan ang pamilya ko. Nanginig ang mga kamay kong hawak ang telepono. Pagkasagot ng asawa ko, ilang segundo kaming parehong hindi makapagsalita. Naririnig ko lang ang kanyang pag-iyak sa kabilang linya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pareho kaming umiiyak habang magkausap sa telepono. Sa loob ng napakahabang panahon ng pagkawala, iyon ang unang pagkakataong naramdaman kong tunay na natapos na ang bangungot na halos sumira sa buhay ko. Admin, matapos kong makausap ang asawa ko, saka ko lamang tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat ng pinagdaanan ko. Ilang buwan kong pinilit na maging matatag dahil wala akong ibang pagpipilian. Ngunit nang marinig ko ang boses ng pamilya ko, parang sabay-sabay bumuhos ang lahat ng sakit, takot at pangungulila na matagal kong itinago. Halos wala na akong maiyak dahil pakiramdam ko ay naubos na ang lahat ng luha ko sa loob ng bahay ng amo ko. Nanatili muna ako sa pangangalaga ng Embahada ng Pilipinas habang inaasikaso nila ang mga dokumentong kailangan para makauwi ako. Doon ko unti-unting naramdaman na may pag-asa pa pala pagkatapos ng lahat. Sinigurado nilang makakakain ako ng maayos, makakapagpahinga at mabibigyan ng kaukulang tulong. Hindi man agad nawala ang takot ko. Bawat araw na lumilipas ay pakiramdam ko ay unti-unti ring bumabalik ang buhay na matagal na nawala sa akin. May mga gabi pa ring nagigising ako sa kalagitnaan ng pagtulog. Kapag may naririnig akong malakas na kalabog ng pinto, bigla akong napapabangon. Akala ko, nasa bahay pa rin ako ng amo ko at sisigawan na naman ako. May mga pagkakataon ding napapatingin ako sa paligid bago matulog para tiyaking wala nang magkakandado sa akin. Doon ko napagtanto na kahit nakaligtas na ang katawan ko, matagal pang maghihilom ang mga sugat na iniwan ng mga karanasang yon sa isip at damdamin ko.
Lumipas ang ilang araw hanggang sa dumating ang balitang matagal ko nang hinihintay. Makakauwi na raw ako sa Pilipinas. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang marinig ko yon. Matagal ko yung ipinagdasal. Pero nang dumating na ang pagkakataon, para akong natulala. Napaluhan na lamang ako habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa ulit ang makauwi sa sarili kong bayan. Habang nasa eroplano pa uwi ng Pilipinas, hindi ako halos makatulog. Iyak ako ng iyak. Nakatanaw lang ako sa maliit na bintana habang iniisip ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Naalala ko ang araw na puno ng pag-asa, akong umalis ng bansa. Naalala ko ang pangakong mabilis lang akong babalik. Naalala ko rin ang mga gabing inakala kong doon na magtatapos ang buhay ko. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ako, buhay at pauwi na sa pamilya ko. Nang tuluyan ng lumapag ang eroplano sa Pilipinas, hindi ko napigilang mapaluha. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasarap marinig muli ang wikang Filipino sa paligid. Kahit ang simpleng ingay sa paliparan ay parang musika sa pandinig ko. Pakiramdam ko ay unti-unti nang nawawala ang bigat na matagal kong pasan. Paglabas ko ng arrival area, nakita ko agad ang asawa ko. Hindi siya tumakbo papunta sa akin. Hindi rin ako tumakbo. Pareho kaming nakatayo habang nakatingin sa isa't isa. Ilang segundo kaming hindi makagalaw. Pareho kaming umiiyak, pero walang salitang lumalabas sa aming bibig. Nang tuluyan kaming magkalapit, mahigpit niya lang akong niyakap. Wala kaming sinabi. Hindi na kailangan ng maraming salita dahil sapat na ang yakap na yon para sabihin na tapos na ang napakahabang bangungot. Maya-maya ay lumapit na rin ang 3 naming anak. Halos hindi ko na sila nakilala sa laki ng ipinagbago nila. Ang bunso kong iniwan na mahilig pang magpakarga ay mahiyain nang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko na para bang tinitiyak niyang totoo akong nasa harapan niya. Noon ko na lang muling naramdaman ang yakap ng mga anak ko. Sa sandaling iyon, wala na akong ibang hiling, kundi ang manatili silang yakap habang buhay. Pag-uwi namin sa bahay, napansin kong marami nang nagbago. Mas matangkad na ang mga anak ko. May mga bagong litrato sa dingding na wala ako. Marami akong hindi nasaksihang mahahalagang sandali sa buhay nila. Masakit isipin na hindi ko nakita ang mga panahong lumalaki sila. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nabigyan pa ako ng pagkakataong makabawi at makauwi ng buhay. Maraming nagtatanong sa akin kung nagsisisi ba akong naging OFW. Ang sagot ko ay hindi. Hindi ako nagsisisi sa desisyon kong mangibang bansa dahil ginawa ko yon para sa pamilya ko. Ang pinagsisisihan ko lang ay ang hindi ko agad paghingi ng tulong noong nagsisimula pa lamang ang pang-aabuso. Akala ko kasi, kapag nagtiis lang ako ng kaunti, magiging maayos din ang lahat. Hindi ko alam na habang lalo akong nagtitiis, lalo rin akong nawawala ng kalayaan. Hindi ko rin sinisisi ang bansang pinuntahan ko. Sa pananatili ko roon, may mga nakilala rin akong mababait na tao. Ang tumulong sa akin noong araw na makatakas ako ay hindi ko man kilala, pero isa siyang taong hindi ako pinabayaan. Ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas ay itinuring akong parang kapamilya. Dahil sa kanila, nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Napatunayan kong hindi lugar ang masama. Ang problema ay ang mga taong pinipiling abusuhin ang kapwa nila. Kaya sa lahat ng mga kababayan nating nangangarap maging OFW, hindi ko kayo hinihikayat na matakot. Marami pa ring Pilipino ang nagtatagumpay sa ibang bansa at maraming employer ang marunong gumalang at magmalasakit. Ngunit sana ay maging mas maingat tayo. Siguraduhing legal ang inyong recruitment agency. Ipaalam sa inyong pamilya ang lahat ng detalye ng inyong trabaho. Huwag hayaang mawalan kayo ng komunikasyon sa mga mahal ninyo sa buhay. At higit sa lahat, huwag matakot humingi ng tulong.
Kapag nararamdaman ninyong may mali na, huwag ninyong hintaying umabot sa puntong buhay na ninyo ang nakasalalay bago kayo magsumbong. Admin, kung may isa lang akong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko, iyon ay ang katotohanang walang perang makakatumbas sa buhay ng isang tao. Ang perang na ipapadala ay maaaring kitain muli. Ang bahay ay maaaring maipagawa at ang mga gamit ay maaaring mapalitan. Pero kapag nawala ang buhay mo, wala nang pangalawang pagkakataon. Napakapalad kong isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataong makabalik sa pamilya ko. Alam kong maraming OFW ang patuloy na lumalaban sa iba't ibang panig ng mundo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko na sana ay maging ligtas silang lahat at makatagpo ng mga employer na marunong rumispeto at magmalasakit. Maraming salamat, Admin, sa pagbibigay ng oras na maibahagi ko ang kwento ko. Hindi ko ito isinulat para kaawaan ako. Isinulat ko ito dahil kung may isang tao man na mababago ang isip, magiging mas maingat o magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong dahil sa kwento ko, masasabi kong hindi na sayang ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. At sa bawat paggising ko ngayon, sa tabi ng asawa at mga anak ko, palagi kong ipinapaalala sa sarili ko na ang bawat araw na kasama ko sila ay isang pangalawang pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos. Hindi ko na yun sasayangin kailanman. Maraming salamat po. Mga kabayan, kung totoo mang may isang bagay na iniwan sa atin ng kwentong ito, iyon ay ang paalala na hindi biro ang buhay ng isang OFW. Marami sa ating mga kababayan ang pinipiling malayo sa pamilya, hindi dahil gusto nilang iwan ang mga mahal nila sa buhay, kundi dahil gusto nilang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Sa likod ng bawat perang ipinapadala nila sa Pilipinas ay may mga sakripisyong hindi natin nakikita at mga luha na sila lang ang nakakaalam. Kung isa kang OFW na nanonood ngayon, saludo kami sa iyong katatagan. At kung may kapamilya o kaibigan kang nasa ibang bansa, sana ay lagi natin silang kumustahin at iparamdam na hindi sila nag-iisa. Minsan, ang isang simpleng mensahe o tawag ay sapat na para mabigyan sila ng lakas ng loob na magpatuloy. Bago tayo magtapos, gusto naming malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Nasa Saudi Arabia ka ba? UAE, Qatar, Kuwait, Singapore, Hong Kong, Canada o ibang bahagi ng mundo? I-comment ninyo ang bansang kinaroroonan ninyo para mabati namin kayo sa susunod nating mga videos. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kayong umalis dahil may isa pa kaming napakabigat na OFW story na siguradong mag-iiwan ng aral sa bawat manonood. Panoorin ninyo ang isa pang kwentong OFW na pinamagatang Dalawa Sila Kapag Wala si Madam. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.